agam ang pag-ibig. Oy, oye! Gagaling ka ba? O nahihinakit? Kung ginagagalit sa amin, sabihin mo. Okay na lang ba sa iyong kapatid? May papaya pa kami. Sundan mo ang pag-anim namin para sa iyong kalooban. Kuya, tayong dalawa na lang na naiwan kasama nila. Kaya dapat tayo nagtulungan bilang magkapatid. Ngunit, bakit ikaw pa ang nakasusugat ng malalim? Sa puso ko ang nagluluksa sa pagkamatay nila. Pakinggan mo naman ako, kuya. Sa kawalan ng datong mamumuno sa bayan ni Kulon, sa pilityang binigyan ng mga katutubong Tagalog, matagumpay na nasakop ito ng mga Kastila. Samantalang namuntok ang mga natirang hukbo ni Kulon. Kasama na dito sila Bulan at Balog. Di ba sinabi ko na huwag mo na akong tawagin Dato? Balit, ikaw na ang gato namin. Dato ng ano? Ang apat na kabataang naglalagalag sa kabundukan? Ang isang bayan ay pinagkatiwala sa kanila. Subalit tinalikuran niya ito sa panahong may malaking panganib na nagbabagay dito. Dato bang may tuturing yun? Ito ay hindi ko mapanawaan kung bakit ko pa ako sinusunod. Hindi na sinabi. Kaibigang nakagawa ng dakilang pagtataksil. Sa totoo, nakikiramay kami ng buwan. At hindi ko makakasama. Subalit, hindi ko naman iniwan ito para sa kaluwagan. Iniwan ko ito para makilawak ka sa labanan sa tabing agad. Banan na hindi ko rin natulungan dahil sa panggugulo ni Bulan. Bulan? Iyan ka. Nakarating lang ako. Kung hindi ako pinigilan ni Bulan, Baka na rin sinasabi. ang tanging nais ko para sa kanya ang kanyang ikabubuti. Natagpuan niya ang kanyang lakas at tigpawa ng kahinaan. Subalit, hindi lakas ang naabot niya, kundi palalampastangan sa kanyang sariling kapatid. Yung pagtulong kay Bulan at tao. Pagtutulong kanyan, nawasakan ka na ng iyong kapatid. Hindi ko mapatatawid ang sarili ko. Kung madala na naman sa hamak ang kapatid ko dahil hindi ko magabayan dyan ng maayos, hindi na maaari. Magkapatid, hindi yung pagkakapatid. Kapag nakikita, pero italunin siya ng lakas. Natuklasan na niya ang kanyang lakas. Hinahinap pa rin niya sa laban. Kung ako ay isang tunay na kalaban, madali ko siyang napatay. Sana lang ang buhay na ikaw ang talugo. Yun din, sana lamang ang buhay na talugo. Pero ang natin
puso ko'y nangungulila sa aking ama. Ang puso ko'y nangungulila sa aking kapatid. Hindi ko ninanais maging dato. Hindi ko ninanais mamuno. Tanging nais ko lang ay kalinga. Ang tanging nais ko lamang ay pag-ibig. Kaibigan, upang maging malakas, kailangan ng kaibigan, kailangan ng pag-ibig. Sumakatuwid, susi ang pag-ibig sa kapangyarihan. Kalinga at pag-ibig. Susi sa kapangyarihan. Di yata. May paraan pa. Alright. Paraan para magbago ang kapalaran nating lahat. Sino ba ang nagbibigay ng kalinga sa buong bayan? Katagawa natin. Kailangan na natin magmadali. Tawagin na natin sila Banong at Bulan. Pambihira. Hindi ko sa dating isipin na handog sila nito. Ang dakilang tagapagtanggol ng buhok. Naging dakilang tagapaggatol ng apoy. Sa pagkatubod ng habog ng aking kapatid, napakamakasali. Wala naman nagnais na magiging ganito. Hindi sa lahat ang iyong kapatid. Kung hindi lamang niya inuna ang kanyang sariling mapanangalan, kung tinupad lamang niya ang tungkulin ng maging dato ng bayan, mangyayari pa rin ang tinakda ng kapalaran. Mapapabagsak pa rin ang muog. Hindi mo alam yan at hindi mo malalaman yan, Edman. Dahil sa matinding pagbabago niya daw, naglahon ang lahat. Di ata. Paumanhin itong kahima sa pupubulan. Subalit, kailangan ng marahil na with ang iyong pagmamahalinga. Basta ano mo lang kanina daw. Nakakayag ng puso ko. Sinasabi nilang na ito ay para sa Maynila. Kung gayon, anong tinakda ng iyong puso? Asahan mo, handa ako makinig na walang pagdusga. Ibig, nangunguni lang ang puso sa pag-ibig. Pag-ibig? Puso ay maselan. Nagmamatigas. Walang pagpupungad. Ang susi sa pinto ng pagmamahal ay hindi maaaring nakawin kanino man o sanhan, kundi pinagkakaloob ang puso rin. Ako pa, piniling magganito. Ang kapatid ko, tinitimbang ang halaga ng tao sa kapangyarihan ng katawan. Hindi ba lakas ang talas ng isip? Balik, yan ang lipunan dinangathan natin lahat. Ang mabubuhay at maghahari ay ang bayan malakas. Ang may hina at malalambot sa bayan ay lahat malalagas. Ang ating iyan, ang ugat ng pagpagamatay ng tao. At ng iyon, alang-alang sa pinakamataas na karangalan, kamatayang walang katuturan. Upang mabuhay ang mga hayop, kailangan nilang umaslang sa mga mas mahina ng mga hayop. Sa dayan, ang kaayusan ng buhay. Pero, hindi ba tayo nilikha ni Bathala upang ang bawat nilalang ay maging tao? At bilang mga tao, tayo ay higit sa mga hayop. Kaya, kaya natin higitan ang mga malahayop sa pagnanais na maging pinakamapangyarihan. Higit na nakababata ka pa. Magaling ka pa. Mag-usap ka sa akin. Kung gayon, dahil hindi ko lang matulala ng lakas ng aking kapatid, hindi na ako itinigil bilang isang kapatid. Walang kapatid, hindi iniibig ang kanyang kapatid. Wala. Kung gayon, hindi dapat gumamit ang pakikisama niya sa akin. Nasaan na ang pag-ibig? Ang alab, ang ilaw, ang sibuyo ng damdamin ay pawang nakaglaho sa balat ng lupa.
ang pusong ito ay naghihintay. Dulutan man lamang ng aking pananangis ang aking pagkakaunawa. Ang pusong ito ay hinahanap ang pag-ibig, pagkaunawa. Ngunit ginagawa akong kasangkapan ng kanyang hangarin. Sa tuwing nang sabihin ko ang aking pagnanasa, ay hinahalaka naman ako, wala nga nakikinig. Inuna ko ang aking kagustuhan, subalit hinagod lamang ako ng masasamang tingin. Ako ay nasa daot ng kagulumihanan. Paano? Ulan. Tayo ay tutungo sa Catalonia. Ano ba ang inisip ko, kuya? Marahil, parehas na tayo ng iniisip kapatid. May nais na gustong sabihin ay bulan na daw. Ulan din. Kapatid. Kuya, nalalagay na sa panganib ang ating bayan. Halinaway, isang tabi muna natin ang ating hindi pagkakunawaan alang-alang sa banal. Yun. Yun lamang. Ano pa ba ang inaasang sasabihin ko? Ikaw, ano ang sasabihin mo sa akin? Kasi naman ako, hindi mo rin ako makikinggan. Hindi rin naman kita mapipili. Gusto na ang usapan. Hindi naman yan ay maging gusto para sa iyo. Ano sabi mo? Ayun na. Sabihin na dila. At na walang pagkakataong makapagbukas ng puso ang dalawang makapatid. Nananatili pang tinig sa pagitan ng dalawa. Subalit, ng bundok, ang kabataang sina Kali, at Bulan, Adlaw, at Bano, patungo sa Dampani, Catalonia. Tao po! Tao po! Mga batang mandaigma mula sa nagaping bayan ng Banal, kayo ay naparito sa aking munting dampa. Parito po upang hingin ng inyong tulong. Hindi na po kami ng manok binangalay. Labas sa aking kakayahan ang inahangad ninyong kalayaan ng bayan. Niniwala po kaming kaya ninyo ang aming hiling. Nanguli na po kami ng pagkakataon na makita po kayo dahil kayo lamang po ang mahihingan ng tulong. Lamang po malapaya ang ating bahayan. Tanging ang ating lamang ay makauwi sa aming tahanan. Mga sawing palad, matagal nang itinakda ng kapalaran ang pagkagabi ng bayan ng Banal. At malamang ito ay tatagal ng ilang daang taon. Hindi! Hindi ako susuko ng ganun na lamang. Ito rin mga akong mahina ng aking kapatid, ng aking mga kababayan. Hindi nila may kakila ang paninindigan ko. Ang hangarin ng mga anak na iuwi ang kanilang ama. Bulag kayo sa katotohanan na yan ang dahilan kung bakit bumagsak ang Moog at kung bakit nasakop ang bayan ng Banal. Gayunpaman, kung yan ang inyong hinahangad ng puso, mas makatotohanan pa nga yan kaysa sa kalayaan ng bayan, sapagkat kung ang mga pinuno ay katulad ninyo, mananatiling isang pangarap na lamang ang kalayaan ng bayan. Ano po pinasabi yan? Tududahan po ninyo ang aming layunin. Ang inyong hangarin na ibalik sa mundo ng mga buhay ang inyong ama.
Nais niyo po ay sinabi ko noon, isang malaking kalabas na ngayon kay Bathala. Makatotohanan. Makatotohanan, isang kalapastanganan. Subalit maaari, adlaw, bulan, handa na ba kayong harapin ang batas ng kalikasan? Pagiging Bathala mismo upang ibalik sa daigdig ng buhay ang inyong ama. Paumanhin, Kali, Banog, hindi ko ninanais maging gatong. Ang tanging may kakayahang palayain ng bayan ng Balan. Si Dato Pulon. Pagmagin, Kali Banog. Mas nagbang pagmamahal ko sa aming ama kaysa sa ating bayan. Paano ko natin mabubuo ang mahiwag? Mahiwagang paraan upang makarating sa kalwalhatian. Upang makarating sa kaluwalhatian, kailangan nating bumuo ng isang mahiwagang balangay. Kailangan natin ng sumusunod na mga materyales para maibalik sa daigdig ng mga buhay ang inyong yumaong ama. Mga unang materyales para sa katawan ng bangka, paleting tinatahanan ng kapre, patitibayin at uulmahin ito ng balat ng tikbalang. Para sa katig, hugutin ang tadyang ng Bukunawa. Para sa layag, pumilas ng pakpak ng wakwak. Bagaman nangamba sina Kali at Banog, nananatili pa silang matalik na kaibigang nakikiisa sa pangari ng kanilang katoto. Adlaw, ulan, kapag nabuo ng inyo ang mahiwagang balangay, bumalik kayo sa aking pinampa. Ituturo ko sa inyo ang paggamit ng hiwaga ng karimlan. Sa ngayon, kasihan nawa kayo, manito ng mga Bathala. Paumanhin, Kali, Banog. Pagpaparaan upang mapalaya ang ating bayan. Narin ako, itaya ang lahat. Para sa bayan. Ano na susunod na hakbang namin, kaibigan ng tao. Ngayon, kailangan naming mangalap ng mga kagamitan upang mabuo ang mahiwagang balangay. Ngunit, kailangan ding ipaghanda ang bayan ng Banal sa muling pagdating ng Dato. Kaya, Kailangan natin magulay. ibalay. Oo. Kami ni Kuya ang bubuo ng barangay. Ali, Banog, kayo ay magbalat kayo bilang mamamayang nanakop. At itanim nyo sa kanilang kaisipan ang kalayaan. Mahusay ng mga hakbanging kapatid. Ngunit paaminin ko yung nangangamba. Pero hindi ba hindi lang lakas ang isip ang para talunin ng mga Yung isang sinasabi mo. hindi ko na lang kuya. Kaya, magpapakinis ng pamalig. Kung naman kayo. Kasi ano rin kayo, kaibigang Kali, Banog. Sa Sa
yun. Ang nais ko lamang ay pag-ibig. Pag-ibig mula sa kadugo. Sabi ako, Hindi yata. Sabi binuod na ito ang kahinaan. siyang tunay. Pero, sino ba ang may ayaw sa pag-ibig? Sa pagkakataon yun, aking naunawaan na katulad ko, tao ka rin kuya. Anak ka rin ng ating yung baong ama. Katulad ko, nagluluksa pa rin ang iyong puso. Sana'y makita mo rin ang puso kong nagdaramdam. Tanging hinahangad ko lamang ay pag-ibig ng kapatid.